Church Studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen. Muli po, magandang tanghali po sa inyo pong lahat. Welcome po sa another episode ng The Baptist Lunch. At ngayon po ay doctrinal episode po natin ngayon because it's Thursday. So every Thursday po ay pinag-aaralan po natin yung mga biblical doctrine na tinatayuan po ng atin pong iglesia. At ngayon po ay may panibagong topic po tayo. I hope na meron po kayong natutunan doon sa nakaraan po nating pag-aaral about the Trinity. At ngayon naman ay pag-uusapan natin ay patungkol po sa Bible School. Ang tawag po dito ay ecclesiology, which means the doctrine of the church, or pag-uusapan po natin ngayon yung patungkol po sa simbahan. Alam niyo ba, napakarami pong simbahan ngayon, napakaraming nagsusulputan ngayon ng mga iglesia, and everybody is claiming to be na sila ay itinatag ng Panginoong Jesucristo. But which is which? Diba? Paano natin malalaman kung yung iglesia nga na to, ito nga talaga yung itinatag ng Panginoong Jesucristo? Merong mga iglesia na itinatag ng Panginoong Jesucristo na tao lamang. Merong iglesia na itinatag ng Panginoon as God. Meron namang iglesia na itinatag ng naniniwala sila na basta't isang tao na binigyan ng mataas na tungkulin. Iba-iba. Pero paano natin malalaman, of course in the light of the gospel, paano natin malalaman na ito nga talaga yung simbahan or iglesia na itinatag ng Panginoon? Hindi po pwede na lahat yan ay tama. So hindi po pwedeng ganon. Iisa lamang po ang itinatag na iglesia ng Panginoong Jesucristo. At of course, ang magiging basihan po natin dyan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. At yan po, in our series of studies, yan po yung pag-aaralan po natin. The church that the Lord Jesus Christ built. Ano yung simbahan na itinatag ng Panginoong Jesucristo at paano natin ito patutunayan logically, historically, and of course, scripturally. Paano natin ito babaybayin mula sa salita ng Diyos at maging sa history, paano natin ito patutunayan? Ano po? Now, alam niyo po ba na dito po sa pag-aaral po natin, ay maybe most of you ay alam niyo na yung pong booklet ni J.M. Carroll na The Trail of Blood. Ano po? At gagamitin ko rin po yung The Trail of Blood as an introduction dito po sa series of lesson po natin sapagkat marami pong mga historical background na makukuha po tayo doon. So dito po sa araw po na ito ay tutungo muna tayo doon sa pinaka-introduction ng atin pong lesson. Kaya subaybayan nyo po ito at huwag po kayong magsawa na sa pag-aaral po ng ganitong klase ng doktrina sapagkat I believe kapag natutunan po natin itong mga bagay na ito, mas lalo pong lalakas ang loob natin dito po sa pananampalataya na meron po tayo. Ito po yung magbibigay sa atin ng lakas ng loob, ito po yung magbibigay sa atin ng encouragement na bagamat dumadating sa atin yung punto ng sabihin na natin na pagsubok sa buhay, pero malaman mo lamang na kabilang ka doon sa iglesia na itinatag ng Panginoon, abay malaking encouragement po yun mga kapatid. Okay? Now, meron lamang po akong babasahin dito po sa Biblia, dito po sa Matthew. This is a very familiar passage. In the book of Matthew, chapter 16, in verses 13 down to verse number 20. Ito po yung sinasabi po ng Biblia. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. He said unto them, But whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.
And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. Now, ito po yung pagkakataon na si Kristo po at ang mga alagad ay napunta po sila doon sa sa baba or sa foot of Mount Hermon. Now, ito pong lugar po na ito, itong Mount Hermon po na to, yung pinakababa po na yan, meron po diyaang lugar na ang tawag po ay Caesarea Philippi. At nandito po sa baba na ito ng bundok na ito ay meron po diyan na isang napakalaking rebulto na ang pangalan ng Diyos na yan ay si Pan. Okay? At itong rebulto na ito na isa sa mga kinikilalang supreme god ng mga pagano ay siya yung kilalang manlilikha, siya yung kilalang tagapagligtas, siya yung kinikilala na supreme god, isang major god na kanilang itinuturing. Ano po? And so nandoon po sila sa lugar na yan at ito po ay may mga ano po dito. Sa paligid po nito, may makikita sila mga bedrock. Ibig sabihin talagang malalaking mga bato po ang environment dito sa lugar na ito. And so tinanong po ng Panginoon, habang nandoon sila, maybe nagpapahinga sila doon, tinanong po ng Panginoon Jesucristo yung kanyang mga alagad. Now, sabi niya, ano ang naririnig nyo na sinasabi ng mga tao kung sino ako? Well, may mga sumagot, sabi nila, Panginoon, yung iba, ang sabi nila na kayo daw po si John the Baptist. Yeah, maaring, in fact, kahit nga po yung mga politicians, yung mga Roman politicians, ay ang paniniwala rin po nila ay si Jesus Christ is John the Baptist reincarnated, kumbaga, nag-resurrect si John the Baptist. No, sa katauhan ng Panginoon Jesucristo, yun din ang kanilang paniniwala. And then sabi ng ilang mga disciples, sabi niya, Panginoon, yung iba naman, ang sinasabi nila, kayo daw po si Elijah or si Elias. Well, sino ba si Elijah? Kung kayo po ay nakinig ng mensahe po ng ating mahal na pastor kagabi, ay makikilala nyo po yung si Elijah at saka yung kanyang apprentice, yung kanyang dinidisciple na si Elisha. Diba? At nasa devotion po niya yan. So si Elijah po ay isa sa mga Old Testament prophets at kinikilala po siya na siya po ay isang talagang magaling na propeta at matapat na propeta ng Panginoon. At in fact, isa po si Elijah sa mga humamon doon sa mga 450 prophets of Baal. No? Siguro naman ay very familiar kayo dyan. So sa madaling salita, inihalintulad si Kristo ng mga tao na sabi lang, maaaring ito na si Elijah. Or yung iba naman, Panginoon, ang sabi nila, kayo daw po si Jeremiah. Jeremiah. Now, sino ba si Jeremiah? Of course, si Jeremiah is a prophet of captivity. During the time of Babylonian captivity, si Jeremiah ay nandoon po siya sa Jerusalem at nakita po niya ang paghihirap po ng mga Israelites during the time of King Nebuchadnezzar na pinasok nila yung first siege na ginawa po ni King Nebuchadnezzar up to the third siege na ginawa po ni King Nebuchadnezzar doon po sa Israel at giniba nila yung city ng Israel and then yung templo ay giniba nila at nakita ni Jeremiah yung famine, nakita ni Jeremiah yung paghihirap ng mga Israelites at si Jeremiah ay nag-weep at talagang, kumbaga, he wept bitterly talaga itong si Jeremiah at kaya nga naisulat niya yung pong Book of Lamentation.
So maaaring inihalintulad ito ng Panginoon ng mga tao sa Panginoong Hesukristo sapagkat nakita rin nila yung puso ng Panginoong Hesukristo doon sa mga taong nangangailangan sapagkat si Kristo ay nagpapagaling, siya ay malapit sa mga mahihirap, makamasa siya eh. So sa madaling salita, maaaring nakita ng mga tao yung personality ni Jeremiah sa Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi nila, si Jeremiah yan. Now, sabi naman ng iba ay maaaring isa yan sa mga prophets. Now, sino yung mga prophets na tinutukoy po nila? It might be one of the major prophets or it might be one of the minor prophets. Sapagkat si Kristo po ay nagbibigay ng mga prophecy. Bagamat halos lahat ng kanya pong mga pananalita ay idinaan niya sa parables, pero napakarami pong mga prophecy na ibinigay po ang Panginoon Jesucristo at nagkakatotoo. Yung mga sinasabi ng Panginoon Jesucristo. Kaya nga, inihalintulad siya sa isa sa mga propeta. Pero sabi ng Panginoon, hindi importante sa akin kung ano yung sinasabi ng ilang mga tao. What is important sa Kanya is kung ano ang sasabihin ninyo kung sino ako. It is because sila yung kasakasama ng Panginoon. Okay? Tandaan nyo po, nag-lay down po tayo dito ng foundation patungkol po sa lesson po natin about the building of the church, the foundation of the church. Ngayon, ito po yung sinabi po ni Simon, nung sinabi ni Kristo, sino naman ako sa inyo? Ano naman ang pagkakilala ninyo sa akin? Sino ako sa inyong buhay? Anong sabi ni Simon? Thou art the Christ, the Son of the living God. Maganda yung pagkakakilala, yung testimony ni Peter or ni Simon sa Panginoon Jesucristo. Sabi ni Simon, Thou art the Christ, Thou art the anointed one, Thou art the Holy One of God. Ikaw yung pinili ng Diyos, ikaw yung sinugo ng Panginoon. At ikaw yung anak ng buhay na Diyos. Alam niyo po ba yung pong statement na ito ni Peter? It is simply saying that Thou art the God na isinugo ng isa pang God, of course, isa lang ang Diyos para maging tagapagligtas namin sapagkat dito yung word na son ay may kinalaman po sa nature, which means kung yung aking anak siya ay equal ko, parehas kami ng nature kasi anak ko siya. So, dito, sa statement dito ni Peter, ay ipinoproclaim niya na si Kristo rin ay hindi lang basta't anak, kundi Diyos din. So, makikita natin dito yun pong statement ni Peter. Kaya sabi dito ng Panginoon, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And then, verse number 18, this is a very famous statement ng Panginoon Jesucristo about the building of the church. Ang sabi ng Biblia dito, And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Now, may mga iilang lilinawin lamang po tayo dito. Ano po? Unang-una, the word Peter, ito po ay nanggaling sa salitang Griego na Petros. Nang ibig sabihin ng Petros ay movable stone. Dito po nakuha yung salitang English sa mga maliliit na bato na tinatawag po nating pebbles. Kung familiar kayo sa pebbles, okay? Diyan po yung etymology niyan ay diyan nang galing. Yung word na Simon, ang ibig sabihin po niyan ay a stone. So sa madaling salita po, in John chapter 1 verse number 42, makikita po natin yan. Babasahin ko lamang po para medyo meron po tayong reference. Ang sabi po ng Biblia po dito, John chapter 1 verse number 42, And he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon, the son of Jonah. Speaking of Peter, si Simon, si Peter, iisang tao lamang po yun. Thou art Simon, the son of Jonah, thou shalt be called Cephas. Now, Cephas is also equivalent doon sa salitang Simon at equivalent din sa salitang Peter. Na ang sabi doon, which is by interpretation, a stone. So, isang bato, isang maliit na bato.
Now, ito po yung kaibahan po sa Greek language na sa kanila po ay merong description. One word pero meron pong description na po yun. Sa atin po, pag sinabing bato, it doesn't matter kung maliit o malaking bato. Di ba? So, basta't bato yan. Pero sa kanila, hindi po. Sa English, ganun din po sa English. Pag sinabing stone, natural, medyo maliit yan. Pero pag sinabing rock, malaki yun. No? So, dito, ang sabi ng Biblia dito, and thou art Peter, thou art a stone, thou art a Petros, thou art a movable stone. At ang sabi niya, and upon this rock, rock is Petra. Petra. It means a large boulder of a massive rock, malaking bato. Sa Petra, sabi doon, I will build my church. So saan i-build ng Panginoon yung kanyang church? Sa rock. And who is the rock? Walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. Which means, sa mga susunod, matatalakay natin yan. Pero this is just a summary or the introduction ng atin pong pag-aaral. Which means, ang church ay naitayo po sa Panginoong Jesucristo. Okay? Now, pangalawang dapat nating maintindihan po dito ay yung salitang or yung phrase na I will build. I will build. The word I will build does not denote a future tense. Okay? Yung I will build denotes a future perfect. Kung di ako nagkakamali, future perfect or present perfect. Ibig sabihin, continuously na mai-establish or to strengthen. Parang ganito po yan. Very familiar po tayo sa tinatawag po nating bodybuilding. Okay? Pag halimbawa, ako po ay sinabi ko, papasok ako sa gym, magba-bodybuilding ako. Does it mean na wala akong body? Meron akong body. Pero magsisimula ako ng bodybuilding. So, nung nagsimula ako ng bodybuilding, may body na ako. Abay, mahirap pumunta ng gym na walang body. Oo, para kang alien yan. No? Lalo lang mahirap magbuhat ng dumbbell or ng barbell o ng bakal na wala kang body. So, pag sinabi pong bodybuilding, ang ibig sabihin po noon ay yung ito strengthen. The body ay i-strengthen mo, patatatagin mo, palalakasin mo. Kaya nga tinawag na workout. Ano yung i-workout? The muscle. Kinakailangan mong mag-work para lumabas yung muscle, yung cut. Okay? Para magkaroon ng definition yung iyong katawan. So kaya workout, isusweat out mo talaga yan. No? Para magkaroon ng definition yung iyong muscle. But it doesn't necessarily mean na nung hindi ka nag-workout, wala kang muscle. Walang tao na makakatayo na walang muscle. Meron pong muscle yan. Okay? Ganon din po sa bodybuilding. Meron na pong body. Bago ka pa pumasok ng gym, may body ka na. Kaya lang, the word build dito, ang ibig sabihin is to strengthen. At ang ibig sabihin po dito, hindi nangangahulugan po dito na ibibuild pa niya or patatatagin pa niya yung kanyang church in the future. It means continuously patatatagin niya yung kanyang church. Okay? So, I will build my church at ang sabi ang pangako ng Panginoon, and the gates of hell shall not prevail against it. Now, sa atin pong pag-aaral na gagawin po natin, makikita nyo po na dito po sa binasa po natin dito sa mga talata po dito sa Matthew chapter 16 verse number 18. Ito po yung pinakapundasyon ng atin pong pag-aaral sapagkat nandito po lahat. Mapag-aaral sa series po na ito na pag-aaral natin, makikita po natin dito yung founding of the church, the founder of the church, the foundation of the church, the form of the church, the fundamentals of the church, at saka syempre yung future ng church. So, 6 po yung makikita po natin dito sa all throughout this lesson na pag-aaral po natin. Ano po? But nandito pa lamang po tayo sa pinakapundasyon, the founding of the church. Sapagkat yun nga po yung ating pinaka-focus po dito. Paano natin malalaman na yung simbahan nga talaga ay itinatag ng Panginoong Jesucristo sa dami ng simbahan na nagsulputan ngayon sa mundong ibabaw. Okay. Now, kukunin ko muna yun pong isa sa atin pong reference, which is the Trail of Blood. And some of you ay alam nyo na yun pong book na yan na The Trail of Blood.
It is written by Dr. J.M. Carroll at ito ay very familiar sa atin historically, lalo-lalo na sa mga matatagal na pong mga mananampalataya. Familiar kayo sa booklet na ito, sa pamphlet na ito. But of course, historically, hindi lamang po ang Trail of Blood ang makukuwanan po natin ng source pagdating sa history ng church. Napakarami. In fact, ako po may iba pa po ako mga reference. Nandiyan yung Martyrs Mirror, Fox's Book of Martyrs, the history of the church, the forgotten history. So napakarami po as far as history is concerned. At I think, or we are the only church that we can trace back yung atin pong roots, yung ating ugat, doon po sa 1st century. At yan po yung patutunayan ko po sa inyo kung paano po. Hindi po ako nagyayabang, but I'm just sharing to you kung ano po yung mga bagay na itinuro po ng Biblia at sinuportahan po ng history at of course, sinuportahan po ng logic. Okay? So, hindi po tayo dito magtuturo na ayon lang sa logic or human logic. Hindi rin po tayo dito magtuturo ng doctrine na ayon lamang sa history. Pero ang pinaka-fundamentals, ang pinaka-primary po na nabasihan po natin ang pagtuturo dito, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya uunahin po natin yung scriptural evidences po natin. And to tell you honestly, those scriptural evidences na ipipresent ko po sa inyo, lahat po yan ay back up ng history and logic. Okay, now, as far as the Trail of Blood is concerned, makikita natin ayon kay J.M. Carroll, yung sa kanyang introduction, doon po sa pamphlet na yan, it is actually following the Christians down through the centuries, or, to make it sense, sabi niya, the history of Baptist churches from the time of Christ, the founder, to the present day. Maliwanag po yung sinabi po dito. At dito, straightforward na sinabi po dito ni J.M. Carroll na this is the history of the Baptist Church. But of course, para sabihin naman ng iba, baka naman sabihin ng iba, napaka-bias naman pala niyan. No? Kaya ang gagawin po natin, kaya nga sabi ko nga po sa inyo, babase tayo sa salita ng Diyos. Para hindi po tayo maging bias or para hindi po tayo i-accuse na tayo po ay dahil Baptist tayo ay kikiling tayo doon sa Baptist Church. Sabi ko nga po sa inyo, ang pinaka-primary reference po natin dito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Okay, tignan po natin. Ayon po dito ayon po sa Deuteronomy chapter 32 verse number 7. Sabi po ng Biblia, remember the days of old. At pag sinabing days of old, it means the history. Consider the years of many generations. The word or the phrase years of many generations, it means the ancient of time. Ask thy father. Of course, yung tinutukoy ditong father, hindi lamang po dito yung iyong biological father. But those elders na meron pong knowledge about the days of old or about the years of many generations. Tanungin mo sila. Sabi dito sinulat ni Moses. Sabi doon, and he will show thee thy elders and they will tell thee. Now, ano yung tinutukoy po dito ng kasulatan sa Deuteronomy? Now, importante po na malaman natin yung atin pong history. Dito po makikita natin na pinapahalagahan po ng Biblia yung history. It is very important na malaman natin kung saan tayo nanggaling. Alam niyo po ba, ang isang bansa po, para mamatay yun pong integrity ng isang bansa, tanggalin niyo po yung kanyang history. To tell you honestly, sa mga susunod na generation, wala nang integrity yan. Limot na niya yung kanyang pinagmulan. At kapag nalimot na ng bagong generation na nauusbong, yung kanilang pinagmulan, kung saan-saan na lang yan lalagpak.
Ang nangyayari po ganito, kahit na po ito po ay isa sa mga nabasa ko lamang po nung World War II, naging strategy po ito ng mga Germans. Ang ginawa po nila, kapag yung mga Germans, yung mga Nazis na mga sundalo ni Adolf Hitler, pag may napasok po sila na isang city, lahat ng mga libro at lahat ng mga paintings, lahat ng mga artifacts, lahat ng mga bagay na tumutukoy doon sa city na yon, sinusunog po nila. Sinusunog nila yon, sinisira nila yon. At anong gagawin nila? Dahil sila na yung dominante doon sa lugar na yon, magsusulat sila ng panibagong history na pabor sa kanila. Kaya ngayon, yung susunod na generation, ang maitatatak sa kanilang isipan is that yung kanilang city ay sang-ayon or may kinalaman doon sa panibagong bansa na sumakop sa kanila. In fact, ganyan ang nangyari sa atin, di ba? We are conquered for 400 years ng Spain, yung Spanish colonialization nung kapanahunan, 'di ba? Nung unang kapanahunan. At tingnan niyo naman ang naging impluwensya ng mga Spaniards dito sa atin. And by the way, mga kapatid, hindi po Kristyanismo ang kanilang dinala, kundi Katolisismo. Kaya kita nyo po yung nangyari po sa atin, di ba? Kitang-kita nyo po yung ebidensya ng kanilang impluwensya sa atin for 400 years. At ganun po yung ginawa nila, inalis po nila yung history. Kaya nga po, forgotten history na eh. Yung totoong history kasi ganyan po ang kalakaran. Pero ang kagandahan po kasi sa mga Hudyo, isa po sa kanilang tradition ay yung tinatawag po natin na oral tradition or yung oral law. Ang ibig sabihin po nun ay yung salit-salin sabi. Mababasa natin yan doon po sa Deuteronomy chapter 6. Na isa sa kanilang mandato ay bilang isang magulang, ikukwento or sasabihin ng magulang yung nangyari sa kanila doon sa kanyang mga anak. At yung mga anak naman ay responsible na ikukwento rin ito doon sa kanyang magiging anak at sa magiging anak para po hindi mamatay yung kanilang history. Magaling, maganda yung kanilang mandato, maganda yung kanilang tradition. Ganyan po yung ginagawa ng mga Israelites. But mga kapatid, sa mga bansa po na walang ganyang klase ng tradition, kawawa naman kapag nasakop sila ng isang bansa, ng isang mas malaking bansa at mas makapangyarihang bansa. Kawawa po sila. Bakit? Mabubura yung kanilang history. At kapag nabura yung kanilang history, yung mga bata na uusbong, wala na silang kaalam-alam kung paanong nagsimula yung kanilang bansa. Kaya nga madali na lang silang lokohin. Sapagkat ang alam lang nila ay yung present condition at wala na silang alam patungkol sa past. You see, ganyan po ang nangyayari sa marami pong mga Kristiyano ngayon. Tingnan niyo po, karamihan po ngayon sa mga iglesia na so-called Christian. Tanungin niyo po kung saan sila nanggaling. Wala silang masasabi kung saan sila nanggaling. Bakit? Hindi nila alam yung kanilang history. Basta't ang alam lang nila, ganito yung kanilang pangalan, Christian Church. Pero tanungin mo kung saan nanggaling yung kanilang simbahan, wala po. Wala silang masasabi. Not even na hindi nila kayang i-trace yung kanilang simbahan doon sa 1st century. Dito sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo, I will build my church. Hindi nila kayang i-trace. Sapagkat hindi na nila inungkat yung kanilang history. Natunaw na po yung kanilang kasaysayan. Sad to say, mga kapatid, nakakalungkot naman, mga kapatid, na naturingan po tayo ng mga anak ng Diyos, miyembro ng Christian Bible Baptist Church, pag hindi natin alam kung bakit tayo Baptist. Di ba? Yan po yung isa sa mga bagay na kalungkutan ng marami po sa atin at dapat talaga tayong malungkot kapag pambira pumasok tayo sa isang Baptist church tapos hindi natin alam bakit tayo Baptist.
At hindi natin kayang i-trace yung ating simbahan. Mga kapatid, malaking bagay po ito. Bagamat basic po itong ating pinag-aaralan, pero malaking bagay po ito pagdating sa pananampalataya. Or else, naalala ko yung sinabi ng atin pong pastor, pag wala kang disposition, pag wala kang tinatayuan, kung saan-saan ka lang lalagpak. Bakit? Wala kang tinatayuan wala kang pinaninindigan. So kapag wala kang pinaninindigan, kung saan-saan ka lang. No, sa atin po hindi po ganyan. Meron po tayong tinatayuan, meron po tayong pinaninindigan, meron po tayong salita ng Diyos, kaya't hindi po tayo basta-basta maaakay ng mga kung ano-anong mga uusuhan lamang na doktrina. Hindi po. Yan po ang kaibahan po natin. Okay? Now, tuloy po natin yung pag-aaral po natin. Now, nung panahon ni Kristo, tignan po natin during the first century. The first century, ang Israel po ay nasasakop ng isa sa pinakamalupit na imperyo, at yan po yung imperyo ng Roma. Okay? The great and mighty Roman Empire. Nung una, sila po ay nasakop ng Egypt. Naalala nyo po yan? Nung panahon ng mga Pero, sila po ay naging alipin ng Pero for 400 years. And then, nasakop po sila ng mga Babylonia, somewhere in Iraq. And then, nasakop sila ng Medo-Persia, somewhere in Iran. And then, nasakop po sila ng Macedonia, yung Greece. And then, nasakop sila ng Rome. Ang Rome, ang pinakamalupit na imperyo na sumakop sa buong mundo during their time. Talagang sila ay mga kumbaga walang halang, halang ang kanilang kaluluwa. Pag sinabing patayin, papatayin talaga nila. Wala silang pinipiling edad. At ang Rome ang sabihin na natin, pinakamahigpit, at pag sila ay kumatay ng tao, ay para lang silang kumakatay ng manok. Naalala nyo po yan, nung kapalahunan ng Panginoong Jesucristo, nung bata pa ang Panginoong Jesucristo, nakita nyo kung paano yung mga babies, 2 years old and under, ay pinagpapatay nila. Kalayan nyo po na walang puso itong mga taong ito. Mga infants, mga bata, ay talagang pinagpapatay dahil lamang yan sa inggit ni Herod. 'Di ba? Bagamat si Herod po ay half-breed, pero makita nyo po na talagang grabe po ang itong Roman Empire. Napakalupit po ng mga Roman Empire. So, nung kapanahunan ng Panginoong Jesucristo, ang Roman Empire po ang kumbaga world power during that time. Okay? Now, ang Roman Empire ay pagano. Ang ibig sabihin po ng pagan is a religion of many gods. Ibig sabihin, polytheism. Poly means many, theo, God, theism means belief. So, a belief on many gods. Yan po ang religion ng mga pagano. Meron silang Diyos or patron na sinasamba para sa mga sundalo, meron silang Diyos na sinasamba para sa magsasaka, meron silang patron para sa na sinasamba para sa mga kung ano-anong profesyon. Baka mamaya may karpentero pa silang Diyos, may basketballista pa silang Diyos, baka meron pa silang mga Olympiad na Diyos, hindi natin alam. Basta napakarami po nilang Diyos na sinasamba. Okay? Isang katunayan niyan nung si Paul ay nandoon sa Mars Hill, 'di ba? Ang daming rebulto, at makikita ninyo meron pang rebulto doon na nakalagay na to an unknown God. So ganyan po ang paniniwala ng mga Romans. Now, hindi po ito religion. Yung paganism is not only a religion of Rome, but this is the religion of the empire. Which means lahat ng nasasakupan ng Rome all throughout the world ay ini-inject po nila yung ganitong klase ng pananampalataya. At sino man ang tataliwas sa ganitong klaseng pananampalataya ay mananagot sa kanilang otoridad. Okay? This is an established religion.
ito pong paganism na ito, established by law, established by the government, established by the kumbaga namumuno sa kanilang kapanahunan. At ang mga Hudyo po ay napasailalim po sa ganitong klase ng kalagayan. Bagamat ang mga Hudyo po ay meron pa silang templo na nandoon sa Jerusalem, kaya lang po ang mga Hudyo po ay pumasok na rin sila, na impluwensyahan po sila ng ganitong klase ng pananampalataya. Kaya para na rin silang formalism and legalism. Kumbaga para bang okay, linggo ngayon, sige magsisimba tayo. And then pagkatapos nun, wala na. Walang nabago. Parang ganun lang. Parang naging tradition na lang ang pagpunta nila doon sa templo. In fact, ang mga Hudyo po ay pumupunta ng templo 3 times a year. At nag-i-spend po sila doon in each time na sila po ay pupunta, nag-i-spend po sila diyan ng 1 to 2 weeks. No, para po sa kanilang pag-worship, para doon sa kanilang pag-celebrate ng kanilang mga festivals. Pero yun nga, nawala na rin po yung essence ng kanilang pagsamba sa Diyos at nauwi na rin po sa formalism and legalism. Nakatulad po ng nangyari sa marami po na mga kababayan po natin ngayon na parang pumupunta na lang sa simbahan dahil yun ang tradisyon eh. Kahit na walang tubig, sasawsaw doon sa tubig, doon sa bowl na ganyan. Kahit na walang sabaw, sige, sasawsaw na lang doon sa sabaw, iwiwisik din naman sa mukha niya. Kahit wala namang winiwisik, I don't know, bakit ganon? Alam naman yan, tuyo yun, pero sasawsaw din siya, tapos iwiwisik din naman. Naunawaan niyo po yan? So, kasi formalism na lamang po. Naging tradition na lamang. Now, pero nung kapanahunan po ni Kristo, nung si Kristo po ay pinanganak, ang emperor po during that time ay si Augustus Caesar. Nung si Kristo po ay pinanganak, tandaan niyo po, nung ipinanganak si Kristo, ang imperyo ng Rome, ang namumuno po, ang emperor ng Rome ay si Augustus Caesar. Si Augustus Caesar, siya po ang nagpanukala ng tinatawag po na taxation. Kaya po si Joseph at si Mary ay from Nazareth, nagpunta sila sa Bethlehem kasi yun ang kanilang city of nativity. Doon sila ipinanganak. Kaya nagpunta sila doon sa Bethlehem. Okay, para magpa-census, para magpatala. At doon nga ipinanganak ang Panginoong Jesucristo. Si Augustus Caesar po yan. Namuno po si Augustus Caesar sa Roman Empire hanggang 14 AD. At from 14 AD hanggang 37 AD, ang namuno na po, ang pumalit kay Augustus Caesar ay si Tiberius Caesar. Si Tiberius, ibig sabihin, from 14 AD to 37 AD, si Tiberius Caesar ang naka-witness ng public ministry ng Panginoong Hesukristo hanggang sa kanyang kamatayan. Siya ang nakabalita. Okay, kung hindi man niya na-witness personal, siya ang nakabalita ng public ministry ng Panginoong Hesukristo hanggang doon sa crucifixion. Ano po, ng Panginoong Jesucristo, kasi namuno, naging emperor si Tiberius Caesar from 14 AD to 37 AD. Okay, now, ito pong history na ito, tingnan niyo po. Sabi ko nga po sa inyo, introduction pa lamang po ito. Now, under sila ng Roman Empire. Ang Jerusalem, ang Palestine, ang Israel ay under ng Roman Empire at dito po nabuhay ang Panginoong, ito yung panahon na ito nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Now, consider po natin yun po mga statement ng ilan sa mga kilalang tao. Tingnan niyo po yung sinabi po dito. Consider yung Vida Supra, page 61. Sabi dito, at Zurich, after many disputations between Zwinglius and the Anabaptists, the Senate made an act that if any presumed to rebaptize those who were baptized before, they should be drowned. At Vienna, many Anabaptists were tied together in chains that one drew the other after him into the river wherein they were all suffocated or drowned. Nakita niyo po, ito po ay sulat mula po sa Vida Supra, page 61, na sabi po ng article po na ito, na marami pong mga Anabaptists ang nilunod
sapagkat ang Senado ay nagpanukala po ng batas na sino man ang magre-rebaptize ng infants ay lulunurin. Another one, okay? Sabi po dito sa ni Fuller sa church history, in the year of our Lord 1539, 2 Anabaptists were burned beyond Southwark, and a little before them, 5 Dutch Anabaptists were burned in Smithfield. Sinusunog ng buhay. Ganun lang naman yung ano nila. Ganun lang naman yung kamatayan nila. In 1106, a company of Paulicians ay isa sa mga pangalan po ng mga Baptist. Paulicians or Baptists entered Oxford. Henry II ordered them to be branded on the forehead. Pag sinabing branded, yung tatatakan po dito sa noo. With hot iron, publicly whipped them through the streets of the city. So, pinalo sila to cut their garments cut short, pinutol yung kanilang mga garments, yung kanilang mga suot, and be turned into the open country. The villages were not to afford them any shelter or food, and they perished and a lingering death from cold and hunger. Pinabayaan sila sa kalsada hanggang sila ay mamatay sa cold at gutom. Another one, the Chronicler Stowe. AD 1533, the 25th of May in St. Paul's Church, London, examined 19 men and 6 women. 25 po ito, men and women. 14 of them were condemned. A man and a woman were burned at Smithfield. The other 12 of them were sent to towns there to be burned. Karugtong po. The details are all gone. Their names are gone. Scarcely the fact seems worth mentioning. For them, no Europe was agitated, no court was ordered in mourning, no papal hearts trembled with indignation. At their death, the world looked on complacent, indifferent, or exulting. Yet there out of 25 poor men and women, ito po yung karugtong sa binasa ko kanina, were found 14 who by no terror of stake or torture could be tempted to say they believe what they did not believe. Pinipilit silang maniwala doon sa hindi nila pinaniniwalaan. Pero anong ginawa sa kanila nung ayaw nilang maniwala? Sila po ay pinatay. Ganun lang kasimple, sinusunog lang ng buhay. Were it not, sabi po ni Cardinal Husius, a Roman Catholic, a president of the Council of Trent, were it not that the Baptists had been grievously tormented and cut off with a knife during the past 1200 years, they would swarm in greater number than all the reformers. Mas marami pang Baptists kaysa sa mga Protestants. And by the way, Baptists are not Protestants. We are not also reformers. Okay? So sabi ni Cardinal Husius, kung hindi pinagpapatay, within 1200 years, yung Dark Ages ang tinutukoy niya, mas marami pa tayo sa reformers and even sa mga Protestants. Sir Isaac Newton, kilala niyo to si Sir Isaac Newton. The Baptists are the only body of known Christians that have never symbolized with Rome. If you are familiar with a quotation, all roads leads to Rome. It speaks of religion actually. Pag pinag-aralan nyo po, halos lahat ng mga history ng religion ngayon, babalik po kayo sa Roman Catholicism, but not the Baptist Church. Sapagkat ang Baptist Church lamang ang hindi kabilang or nag-symbolize sa papal authority or sa Rome. Okay, tuloy po natin. Bilisan ko lang. Mosheim, a Lutheran. Before the rise of Luther and Calvin, there lay secreted in almost all the countries of Europe persons who adhered tenaciously to the principles of the modern Dutch Baptists. And then, marami pa po yan. Ito, si Edinburgh, maganda to sinabi niya, it must have already occurred to our readers that the Baptists are the same sect of Christians that were formerly described as Anabaptists. Indeed, this seems to have been their leading principle from the time of Tertullian to the present time. Sabi dito ni Edinburgh, yung principle ng mga Baptist ngayon, the same principle yan ng mga Anabaptist at yung mga principle ng Anabaptist na yan, the same principle ng panahon ni Tertullian. Sino ba si Tertullian? Si Tertullian po ay 50 years na nabuhay bago after ng kamatayan po ni John the Apostle. Si John the Apostle, ang kilalang disciple po ni John the Apostle ay si Polycarp. At ang kilalang disciple po ni Polycarp ay si Irenaeus. At ang kilalang disciple po ni Irenaeus ay si Tertullian. You see? So, ilang taon lang ang pagitan po nila. Okay, tatapusin ko lamang po ito. Of course, marami pong mga religious parties. Nandiyan po yung mga Pharisees. Sino itong mga Pharisees? Ito mga Pharisees, ito yung mga so-called mga righteous people. Sila yung mga patriotic. Sila yung mga
self-righteous na tao. Sila yung mga hindi naniniwala sa immortality of the soul. Etong mga Pharisees po na ito yung mga scholars, yung mga scribes at yung mga lawyers, karamihan sa kanila Pharisee. Ito po yung mga parties, mga religious groups during the time of Christ. Isa pa, the Sadducees. The Sadducees naman, kung ang mga Pharisees ay mga scholars, ang mga Sadducees naman, eto naman yung mga most powerful. Sila yung more powerful doon sa society sapagkat sila po yung mga tao po na kabilang po sila, sa kanila po yung mga kinukuhang mga priests. Chief priests. Sa kanila kinukuha yan, yung mga chief priests. Sa kanila kinukuha, sila po yung nagmamandate doon sa temple. Sila po yung mga, of course, hindi sila naniniwala sa immortality ng soul. At sila po yung mga, itong mga chief priests na ito, sila po yung mga miyembro ng Sanhedrin. Sila po yung mga politicians. Pharisees, sila yung mga scholars. Yung mga Sadducees, sila yung mga politicians. Meron pang mga other groups, mga Herodians. To cut the story short, itong mga Herodians, sila po yung mga loyalist. Sila yung mga Hudyo na pabor sa gobyerno. Another group is yung mga zealots. Yung mga zealots naman, eto naman yung mga rebelde sa gobyerno. Mga Hudyo rin po ito. 4 na grupo po yan nung panahon ng Panginoong Jesucristo. Yan po yung dinatnan ng Panginoong Jesucristo nung siya po ay nagkatawan tao. And to tell you honestly, diyan po sa panahon na yan, diyan po nagsimula yung tinatawag po natin na New Testament Church. Okay, so that's an introduction. Medyo binilisan ko lang sapagkat kulang na po tayo sa oras. Pero sa mga susunod po, pag-aaralan po natin yung the founding of the church. Okay, I hope na meron po kayo natutunan, bagamat medyo minadali po natin ng konti, pero I hope na meron po kayo natutunan sa introduction po natin. Anyway, introduction pa lamang po yan. At yung iba po dyan, madadaanan pa po natin sa mga susunod po natin pag-aaral. Okay, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa atin pong programa. Hindi po matatapos ang programang ito na hindi po tayo nagpapasalamat sa atin pong mga frontliners. So para po sa mga frontliners po natin, ito po ang awitin para po sa inyo. What this dying world could use is a willing man of God who dares to go against the grain and works without applause. A man will raise the shield of faith, protecting what is pure, whose love is tough and gentle, a man whose word is sure. God doesn't need an orator who knows just what to say. He doesn't need authority to reason him away. He doesn't need an army to guarantee a win. He just needs a few good men, men full of compassion, who laugh and love and cry, men who face eternity and aren't afraid to die, men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. He calls the broken derelict, whose life has been renewed. He calls the one who has the strength to stand up for the truth. Enlistment lines are open, and he wants you to come in. He just needs a few good men, men full of compassion, who laugh and love and cry, men who face eternity and aren't afraid to die.
and honor once again. He just needs a few good men. Men full of compassion. Muli po, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong programa. Pagpalayan po kayo ng Panginoon. At abangan nyo po ang araw ng bukas sa susunod po nating programa, pag-launch na pag-i-air ng ating pong program. Mga tatay naman po ang kasama natin na bukas para po kasama ng ating pastor bukas para po sa ating episode dito po sa Baptist Lunch. Pero mamaya ay magsama-sama po tayo sa Staying Alive. Ano po? Dun po sa Team Focus para sa mga young people, mga magulang. Samahan niyo po yung inyong mga anak at I believe marami kayong matututunan sa programa po natin dito sa church. Kesa naman kung ano-ano lang ang gagawin nila sa kanilang mga cellphone. Mas maganda po na sila po ay maturuan po natin sa mga programa natin dito sa church. Maraming salamat po sa inyo. God bless you and stay safe.